1 week upload? Am I crazy? Sheesh, bro! Susunod-sunurin ko na to, guys. Holiday naman eh. From last episodes, natuto tayo something about files, directories, and some of the basic commands. Ang tanong ngayon, what makes us able to do these commands on these files and directories? Kung maaalala nyo pa from the first episode, 3 years ago, my God, ang tagal na pala ng una nating upload, ano? Ang operating system consists of the hardware, the kernel, and the user space. Sa loob ng user space ay may samot-saring applications para sa samot-saring use cases. One particular use case is the interaction between a user, a human being, and the operating system. Ang interaction na ito ay nangyari because of shells. Hindi yung shell sa dagat Daddy, chill. Tinawag itong shell dahil ito ang outermost layer ng operating system. Ito ay pwedeng in command line format, gaya ng TUI, or in graphical format, gaya ng GUI. Ang trabaho ng shell ay maging interface para sa mga actions ng isang user, papunta sa system. Okay. Let's focus sa mga command line shells. May iba't ibang uri ito. There is the POSIX compliant SH shell. Nag-start ito sa implementation na /bin/sh at tinawag na Bourne shell. From there ay nagkaroon na ng different families. Isa na ang /bin/bash or known as Bourne again shell. Ang Bourne shell ay ang original Unix shell at ang Bourne again shell naman ang naging enhanced version nito na widely used na ngayon across Linux distributions. Some other shells ay ang C shell sa /bin/csh, Korn shell sa /bin/ksh, at Z shell sa /bin/zsh. Dito sa aking system, which is an Ubuntu 24, ay Bash or Bourne Again shell ang default kada nag-open ako ng terminal. Same thing kapag naglalagin ako sa TUI such as TTY3. Bash din ang inopen niya for me. Nice. Let's dissect at alamin ano nga ba ang gamit ng shell such as Bash. Una syempre ay ang pag-provide neto ng interface para sa mga tinatype nating commands, command options, parameters, and file paths. The shell facilitates this combination and then interacts with the kernel to form a process. From this process, the kernel takes over to facilitate naman the need from the hardware. For example, sa pag-run natin ng ls command, the shell looks for the command kung ito ba ay isang built-in command, an alias, or an external program. Since ls is an external command, it looks for its path para mapatakbo ang command nito. It then interacts with the kernel to create a new process using clone and run the ls program using execve. From here, the command runs and then also interacts with the kernel since ls uses some system calls such as openat, fstat, and write. I hope nakapagbigay ako ng clear way how it all happens. I provided you a simple explanation kung paano nangyayari ang various transactions sa operating system sa pag-run natin ng command. Isa pang useful feature ng shell ay ang history. Naaalala ng shell kung ano-ano ang previously entered commands. You can utilize this feature to go back to a previous command and execute it quickly. Warning! Huwag maglalagay ng sensitive information such as password sa command line kung ayaw mong ma-hacks. Hackerman. He's the most powerful hacker of all time. Gamitin ang history command para makita ang list of previous commands that you entered. At alam mo ba na pwede rin i-search ang mga nagamit mo ng commands? Just use Ctrl+R and then you can type the keyword. Ayan na! Pwede mo na siya ulit gamitin. But wait! There's more! Pwede mong gamitin ang up arrow key para balikan ang mga previous commands. Napaka-convenient, di ba? Isa pang feature na naibibigay ng shell sa atin ay ang paggamit ng variables. Kung nagka-programming class ka na, ay alam mo na ang mga variables. Ito ay isang key na pwede mong lagyan ng value.
For example, ilagay ang value na 1,000 sa key na x. X equals 1,000. Or, ilagay ang value na hello sa key na y. Y equals hello. Ang x at y ay variables na naglalaman ng certain values. Lastly, ang shell ay may kakayahan ding magtakbo ng mga scripts. Ang script ay isang step-by-step na procedure ng mga commands. Napaka-useful nito para i-automate ang mga bagay-bagay sa loob ng ating system. Ang matutunan ng shell scripting ay isang essential skill para sa isang IT professional, such as a system administrator. More into scripting pagdating natin sa mga dulong lessons. Okay, mabalik sa topic ng commands within the shell. Alam nyo ba na ang shell ay meron ding mga inherent commands? Ito ay mga commands na kasama na mismo ng shell at hiwalay pa sa mga commands na nakikita natin sa sbin at bin folders. Ang tawag sa mga ito ay internal or built-in commands. Gaya ng sabi ko kanina, unang tinitingnan ng shell ang iyong command na nirun kung isa ba itong built-in. Ang ilan sa mga ito ay na-try na natin actually from previous lessons. Example ay cd, pwd, alias, history, echo, exit, at marami pang iba. There is good chance na makita mo ang mga same command na ito sa iba't ibang type of shell since they are already part of the POSIX compliance. Ibig sabihin ay standardized na ang mga ito. Naalala nyo na tinitingnan din ng shell kung ang command ba ay isang alias. Ang alias is a shortcut of another command. For example, ay gusto kong i-shortcut ang ls with some options such as -l, r, t, and h into a word na madali kong maalala such as lista. We do alias lista equals ls-l, r, th in double quotes. Every time I call lista ay para kung tinatawag ang ls-l, r, th. How convenient! Aba, ayos yan ah! At ang ating shell ay tumitingin din kung ang command ay isang external command. Example nito ay yung mga na-discuss natin from episode 4 na nakikita sa bin and sbin folders. Kung gusto mong makita anong klase ang command or binary na yung ginagamit, igamitin ang type command. Sasabihin ng command na ito kung ang binary ay isang shell built-in, an alias, or an external command. Example, type cat. Isa itong external command na nasa /user/bin. Type cd. Isa naman itong built-in shell function or an internal command. Type lista. Isa itong alias na ginawa natin kani-kanina lang. I hope nakapagbigay ako ng much deeper understanding ng mga commands. Okay, let's dive a bit sa mga shell variables. Like with all other things, may iba't ibang klase ng shell variables. By default, ang variables ay available only sa current shell natin. Ang tawag dito ay isang local variable at hindi ito na-inherit ng mga child processes. Meron namang variable na available sa ating shell and its child processes. Ang tawag naman dito ay isang environment variable. Ang ginawa nating variables kanina na x equals 1,000 and y equals hello ay local variables. Pwede mo itong gawing environment variables kung gusto mo. Gamitin natin ang export command para dito. Export x at export y. Para makita natin ang mga environment variables, we can use env command. Ayun ang x equals 1,000 at y equals hello oh. May isa pang command para tumingin ng variable, ang set command. Makikita mo dito both ang local variables at environment variables na nakaset. Importanteng malaman ang distinction between a local and an environment variable since maraming commands or binaries ang nai-spawn as a child process. Sabi ko nga kanina once ang shell ay nag-request ng clone sa kernel ay nagiging child process na ito. Ang mga built-in commands lang ang hindi nakikreatean ng child processes. Trivia: while setting variables directly such as x equals 1,000 is fine, meron pang isang command na pwedeng gamitin para explicit ang declaration natin.
ang declare command. With declare, pwede natin sabihin ang type of variable para sa 1,000. Kung walang declare, ito ay treated as a string by default. But with declare, pwede itong iset as an integer, such as declare-i x equals 1,000. Kung gusto natin mag-remove ng variables, we use the command unset. O nga pala, ang variables na sineset natin ay short-lived only, whether it is a local variable or an environment variable. Meaning, once na-close ang shell, nawawala na ang mga ito, or kapag namatay ang iyong computer. Tsaka na natin problemahin kung paano sila masiset permanently at paano sila magsusurvive ng mga reboot. Sorry. Pagdating sa mga environment variables, meron ng default variables na nakaset na ginagamit ng buong system at available ito sa lahat ng users. Ang tawag pala dito ay system variables. Tandaan natin some of the most famous. Shell. Pinapakita nito ang shell na gamit natin. In our case, born again shell ang gamit natin. PWD. Ang ating present working directory. Same nang diniscuss natin sa episode 4. Home. Ang home folder ng ating user, which is /home/rods. Username naman, ang username ng ating user. Lang. This is the local settings of our system na nag-indicate ng language na gamit natin, plus character encoding, date and time formats, and currency format. In our case, it is set sa English US, UTF-8 character encoding. Path. This is an important one and also commonly changed, lalo na pag nag-install ka ng application. Sabi ko nung una, the shell will look for the binary or command na niraran natin kung ito ay isang external command. The path indicates the folders kung saan titingin ang ating shell. Kung wala ito, kailangan nating tawagin ang mga external commands by their absolute path names. Okay, last na. Aside from setting variables using static values, pwede din tayong mag-set ng variables using results from commands. We only have to enclose the command sa loob ng $sign and open and close parentheses. For example, ang result ng ls ay gagawin nating value ng isang variable called myOutput. The command will be myOutput equals $sign, open and close parentheses, ls. Very useful ito sa pagset ng variables with dynamic values. Okay, dyan na lang muna. Pagod na ako magsalita eh. I hope marami kayong natutunan sa mundo ng mga shells. See you sa susunod na kabanata. Goodbye!